Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, March 10, 2026. So, finally, nagkaroon ng relief na bounce yung market natin. So, hopefully, hindi siya dead cat bounce kasi hindi pa rin man siya nakakabalik dito sa may gap area natin. And then, meron ulit tayong 498.05 million na net foreign sale. So, more or less, nakailan na tayo? Mga 7 billion, no? Na net foreign buy pa rin naman dito sa market natin. Ayan. So nagkaroon ng konting bounce. Nag-close tayo ng 6,126.66. So malakas nga din kahit pa paano yung jump niya 2.01% dahil napakalma ni Donald Trump yung oil prices, 'di ba kahapon. So sumipa yung mga price ng mga oil products dahil yun nga tinitira ng Iran yung mga dumadaan doon sa kanyang area na malapit sa kanya, di ba? So walang makalusot na oil. Pero sabi nga ni Donald Trump, parang tapos na yung agenda nila dito sa bandang Iran. Pero ongoing pa rin naman, di ba? Nagbabatuhan pa rin sila ng mga missiles. So baka dead cat bounce lang yung galaw natin, pero anyway, at least nag-bounce yung majority ng mga stocks natin for today's trading. Pati yung mga malalakas na drop, oh. So, opportunity pala yung mga nag-drop. Kagaya ni na FNI, sina Nickel, eto, sina Ionics. So, DHI, di ba? So, nag-bounce yung mga galaw nila. Pero yung mga oil naman, ang tinamaan for today. So, kahapon, medyo nagde-drop na si Petron Corporation. And then, nasundan naman siya ngayon kasi nga dun sa parang napakalma ni Donald Trump. So nag-bounce yung galawan sa US market dahil doon sa announcement na yun. Makita natin mamaya. Plus yung futures na pinapakita ng US market is okay din po siya. Ayan. So medyo maganda yung pinapakitang galawan doon sa global markets natin. So Europe nag-bounce din siya, tapos Asian markets nag-bounce. And ngayon, kung napansin nyo yung crypto, nasa 70,000 ulit si Bitcoin natin. Okay? So hopefully kumalma yung markets natin, pero hindi pa tapos kasi hindi pa naman talaga tapos pa yung giyera between Iran, Israel at saka US. So tignan na lang natin for the coming few days kung may uh, drop pa rin yung index natin. Baka mag-double bottom pa tayo dito sa 6,000 levels naman. Okay? So ito yung mga trending stocks na nakuha ko dito sa markets natin. Hindi ko na sinama sina Plus kasi napag-usapan naman natin yung mga yan. So yung mga affected ng oil yung pag-usapan natin. Ito si Petron. So nag-drop siya ng 6.09%. Meron siyang 365k net foreign buy. Tapos si Ionics, 7.27%. Meron siyang 841k net foreign buy. SCP, 7.31%. So lalaki na mga-bounce naman ngayon. Meron siyang 7.05 million net foreign buy. DHI, isa sa mga winners, maliban kay mining din to, no? So nag-up siya ng 12%. Ito si DHI nag-up ng 11.72%. So maganda rin yung kanyang galawan. Meron siyang 548k net foreign buy. And then yung mga mining stocks, nagkaroon din siya ng rebounds. So nag-bounce din yung galawan niya. FNI nag-up ng 7.43%, tapos 876k net foreign sale, at saka si Nickel nag-up din po siya ng 7.42%. So meron siyang 2.43 billion na net foreign sale dito sa markets natin. Okay? So good vibes yung market natin. Akala ko didiretso na ulit tayo sa bandang baba kasi solid yung solid yung negative candle natin kahapon po. Okay, so disclaimer sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Mayroon po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews natin, or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga subscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers ng market natin. Company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus
Ayan, so yung ating basic learnings dito sa market po. Okay? And then, follow mo na lang din po ako dito sa ating Palaboy Trader Crypto to para sa mga cryptos related na vlogs. Dito sa social media natin, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page para updated ka po sa mga reviews natin. And then, Bulegi Peak, yung mga articles natin sa local market. Dito sa Twitter, wala pa akong nakitang summary ni Philippine Stock Exchange. So, tingnan natin baka meron na. Wala pa rin yata si Philippine Stock Exchange natin. Plus, ayan, may news. Ano ba yan? Change in ownership na naman, March 10. So, hindi ko na nakita yan. Tapos, tingnan natin yung, wala pa yata yung summary ng ng pinaka-market natin. So, punta tayo dito sa mga pina-follow natin. Silipin ko lang, baka meron na late na rin naman yung upload ko. Meron na si Philippine Stock Exchange. Kasi net foreign sell Gusto kong makita yung summary. Wala pa. So wala pa. Binibigay na summary si Philippine Stock Exchange. So yun na lang. Tignan na lang natin yung mga post natin. Ayan. So kabaliktaran naman kahapon, puro pula yung mga blue chips natin. Ngayon naman, puro bounce. So CNPF, nag-drop yata to 11% kahapon, di ba? So nag-bounce naman siya ng 6.25%. Tapos si Plus, 4.94%. Nag-up Converge, 3.79. Ayan. So napaka-volatile na market. Aboites, 3.7. ICT, 3.27. DMC 3.26, RCR 3.04%, tapos si BDO 3%, at saka si Ayala Corporation 2.99%. So marami yung nag 2% dito sa galawan na market natin for today. So plus, meron siyang change ownership. So bago lang yan, mamaya bisita yan. Sige, tingnan natin. Mamaya, puntahan natin yan. So Alternergy subsidiary installs the first 8 megawatt wind turbine generator for its Alabat wind power project. Jollibee projects full year system-wide sales growth to be in the range of 8 to 12%. Ito yung summary natin pero kahapon to. Ayan, yung mga drops natin kahapon, properties pala tinamaan. At saka holding firms kahapon. Pero anyway, bounce naman tayo for today. Tapos yung first up ng market natin, tignan na nga natin si Plus. Ano ba yan? Hindi rin nakalagay kung nag-buy siya or nag-accumulate siya. Accumulate siya, Kailan 2.68? Ayan, lugi na naman tayo dito sa mga officers natin na to. Murang-mura yung pagkakabili nila. Okay, balik tayo dito sa Twitter. So, nung first up, si CNPF yung bumabawi talaga, 9.06%. Pero binawian din siya, nag 6% nung closing. So, ASN, nag-spike din siya 6%. First up to, Ayala Corporation, 4.29%. DMC, 3.26%. RCR, 3.04%. Converge, 2.73%. C Plus, 2.59%. Pure Gold, 2.45%. Okay? So, namumula kanina San Miguel Corporation, 3.26%. So, share buyback transaction, ICT, MEG, SM, SMPH, at saka si AGI. Senator Mark Villar, the primary author of the Philippines Sovereign Wealth Fund, has filed resolution calling for probe into the Maharlika investment. Okay, bumabawi si Villar. Converge sees 8 to 10% top line growth for 2026. Dominion Holdings. So pag nag-spike ulit. Montisor is 60% owned by Ashdale Holdings and 40% by Freeport Investment with direct links to the C Group. So DHI expected to transition into a mining holding company with speculation focusing its role in the massive Tampakan project. Ayan. So meron pala siyang ini-expect na diversification sa mining. Okay? So kahapon, ito maganda yung closing. Dow Jones 0.5, Nasdaq 1.38, S&P 0.83%. Ayan. So maganda yung closing na US kahapon yan. Top to apply for shelf registration of 150 million preferred shares with SEC. ACN output plus 24%. Ayan, so maganda yung earnings niya.
Oil firms to raise gasoline diesel prices up to 24 pesos starting this week. Ayan. So, yun yung epekto. Kaya, meron pa rin siguro, no? May drop pa rin yung index natin. Converge by on weakness daw, kasi maganda yung earnings. Tapos si FB, nag-up siya kahapon siguro to, no? 2.33%. FGen, signed definitive agreement for the purchase of FGen Aqua Power Holdings. Converge ulit. Jollibee reports record fourth quarter system-wide sales reaching 122.3 billion. Okay? So ASN, minus 60% yung fourth quarter niya. Mahina. Mer buy on weakness daw. Tapos si FAU buys into BPE. Ano yan? II. So, educational institution ng Bataan Peninsula. CREC to merge units. Converge defies telco slump with 9.6 profit growth. Top line hires PNB Capital for preferred share sale. A Brown subsidiary received certification from Philippine Competition. Ayala Finance reshuffle long time controller steps aside from after 12 years. Tapos Abron ulit, Pinma breaks ground on TRYP. Citicorp announced 7-unit merger. Hindi masyado napansin. Tapos Converge, yan na ngayon yung balita kanina. Aboitiz, subsidiary, has completed runway upgrades at Lagindingan International Airport. Converge records net income after tax of 11.9 billion. Okay. So Lopez, Rason, Trim Hydropower deal. Megaworld raises 945 million from Emrit share sale. And then FGen has reduced its planned investment in the pump storage portfolio of Prime Infra Capital by 33%. Okay? So yun po yung mga balita natin. So bumibili yung mga executives natin, di ba? Ito yung kanya. So 11 million shares, so worth of shares. Pero ang baba naman ng price, di ba? Okay? So yung ating patalastas ulit, yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So punta tayo dito sa galawan ng index. So 6-1. Sumampa tayo dun sa support level natin na 6,100, di ba? Ito yung pinag-uusapan natin last time. So good sign. Pero slightly below siya ng MA 100. Ayan, nakabalik tayo sa 6,100. And nag-bounce yung RSI natin. Malapit po dito sa oversold condition naman niya. Okay, so good sign. Hopefully sideways lang tayo habang may gera. Pero tingnan natin. Hindi tayo masyadong hopeful na umarangkada ulit pabalik sa 6,500 kasi ang pabagsak pa rin yung ibang stocks natin. Okay, so nag-close siya 6,126.66. Meron siya 498.05 million net foreign sell. Okay, so yung mga winners natin sa mga big caps yan, maraming gumalaw. Sinaplas, nagakyatan yung galawan po nila. Okay, so mga winners yung may volume. Manila Mining. So silipin ko lang si Gold para makita na natin. Umakyat ba siya ngayon? Medyo umakyat siya, no? Okay, pa-breakout ulit si Gold natin. Okay, so umakyat si MA, 12.68%. Si DHI, 11.72%. Lakas talaga volatility ni DHI natin. Tapos si CREC, 7.5%. Laki bumalik siya. Nickel, 7.4%. FNI, 7.4%. SCP, 7.39%. And then si Ionics, ito, nag-breakout, 7.27%. FCG, 7.14%. Ang dami naka-7, no? Tapos si CNPF, 6.25%. Nauntog siya. Tapos si Megawide, OGP pala yan. Megawide, 5.54 OGP. Laki din ng bounce. Panalo, no?
nag-bounce 5.43%. And then lastly, si mga ka-Plus, nag-up siya ng 4.94%. Okay. Hopefully, mag-breakout na si Plus natin dyan sa MA 100. Pero marami din bumagsak yung mga oil stocks natin. So, Petron, nag-drop ng 6.09%. Ma-add pa ng pressure ng upcoming na dividends. Okay, well, meron dito sa lista natin si Petron, tapos si PXP. Okay, minus 4.17%. Tapos si Union Bank, minus 1.89%. So, konti lang yung mga nag-drop ngayon, yung mga oil related stocks natin yung tinamaan po kanina sa global markets. Okay, so yung ating galawan sa US market, okay nga siya kahapon. Tapos yung futures niya, maganda rin siya. Oh. S&P 0.31, Nasdaq 0.44, and then Dow Futures 0.29%. Okay, so European stocks bumabawi na at saka Asian stocks karamihan din po is gumalaw. Ayan, nag-up. So dito naman sa crypto, makita mo 70K na ulit si Bitcoin. Ayan, maganda. So 70.8K si Bitcoin, Ethereum 2.06K, BNB 647, Sol 87 na ulit. Tapos si Dodge is 0.1 ulit. Okay? So bumalik yung gold at saka cryptos natin. So balik ulit tayo dito sa index. Pag-usapan natin yung mga trending stocks. Okay, so unahin nga po natin si DHI. Pabalik-balik tong galaw ni DHI, no? Kasi meron siyang pa isa-isang balita. So, 'di ba kanina meron na naman siya. So, mag-ano daw siya sa mining. Ayan. So, nagbabaon siya ulit dito sa 3.6. And then, mukhang pipitingin ulit ng mga traders pumunta dito sa 4.88. Assuming na wala na masyadong scare ulit dun sa gera. Pero weekends kasi nagkakaroon ng negative news. So hopefully hindi na magkaroon ng negative news by weekend. So nag-bounce naman siya malapit sa RSI 50. So kailangan makalampas ulit tayo dyan para masabi natin na bullish ulit si DHI natin. Kasi pababa yung direction ng mga indicators tapos yung price action natin nagsa-sideways lang po siya. Okay, so malakas talaga yung volatility niya. So nag-close siya ng 4.1, nag-up ng 11.72%, and then meron siyang 548K net foreign buy. Okay, so maganda yung pinapakita niya. Next, si FNI. So nag-bounce yung gold, di ba? Mga gold natin. Okay. So hindi fat finger si FNI, talagang meron pong nagbuhos sa price action niya. So nagkaroon tayo ng temporary support dito sa 1.71. So tignan natin kung makaka-breakout ulit tayo dito sa 2 pesos for the week. So nag-close siya ng 1.88% and then meron siyang 7.43% na gain. So meron siyang 876K na net foreign set. Okay? So babawi yung RSI pero malakas yung drop niya for the last 2 weeks. Hindi pa nakaka-recover yung MACD formation natin. So parang dito din siya sa sideways na area natin. Next, nickel. So kung malakas yung loob mo, panalo pala itong mga mining stocks natin. So malay mo ba naman, di ba, magkakaroon ng speech si Donald Trump. So ni-reassure din niya yung US market kaya medyo nagbabounce din po sila. So tingnan natin kung makabalik tayo dito sa mga range natin na to from 4.4 papunta dito sa 5.4. So hopefully tuloy-tuloy yung bounce natin kasi gumaganda yung galaw ng mga metal products natin. Pero ikaw, ano yung pakiramdam mo? Pakiramdam ko meron pa eh.
So kasi hindi pa rin naman tapos yung gera natin. So nasa baba pa rin yung RSI 50 level natin, tapos hindi pa rin naman nagre-recover yung itsura ng MACD formation. So either sideways lang or magre-retest ng support si PSE po natin. Okay? So kahit pa paano maganda. So nag-close siya 4.92, nag-up siya ng 7.42%, and meron siya 2.34 million net foreign sell po. Okay, next. Si SCP, wala tayong balita kay SCP Ayan, so nag-bounce din po siya. Lalaki ng mga bounce. So nag-bounce siya ng 7.39, nag-close ng 18.6, and then meron siyang 7.05 million net foreign sell. So ito rin yung tinitingnan ko sa kanya. Wala muna yung yung true bounce na magbe-breakout yung index natin hanggat meron tayong gera kasi lumalabas din yung foreigners, di ba? Sabi natin, malaki yung foreign buying pa rin natin. More than 7 billion pa rin siya, pero kada drop naman natin o kahit nag-bounce si index, naglalabasan pa rin. So halos 2 billion yung lumabas from the past 2 days natin. Okay, so SCB hopefully mag-breakout sa 19 pesos. And then next si Ionix, ito naka-breakout. Finally, nag-breakout si Ionix dito sa 1.15. Tingnan natin kung meron siyang spike kasi medyo matagal na rin siya na nagkakaroon ng trend. Pero ang pinaka-next na resistance is malapit po siya dito sa 1.26. So nasa trend pa rin naman yung price action ni Ionix natin. Wala tayong balita. So price action lang yung mga nakikita natin na galawan sa kanya. So maganda, bumalik sa RSI 50, 67 na siya. So mas marami dito sa bull side yung galawan natin, and hindi pa ganun kalakas yung galawan ng MACD formation. So nag-close siya 1.18, up 7.27%, and then meron siyang 841k net foreign buy. And then lastly, siyempre, laglagan yung mga stocks natin dito. Si Shell PH, o si Shell nag-bounce. Tapos si TAP, ito nag-drop, diba, yung mga oil stocks natin. Okay, nag-drop siya 2%. And then si Petron, nag-drop din siya ng 6%. So, pwede yatang gamitan to ng Fibonacci. Kasi malamang, ako, ang ano ko sa kanya, magbabounce pa rin to for the short term. Lalo na, di ba, kung napanood nyo yung mga balita sa news tungkol sa price ng mga oil. So, malalaman nyo na tumaas siya, di ba, ng 20 pesos. So, meron siyang support dito sa 0.786 extended Fibonacci. And then, pwede siya mag-close the gap. Kung meron tayong negative news pa rin na matatanggap with regards sa oil products natin. Pero kung wala, kasi parang nag-subside, di ba? So, ang pinaka-next na support is malapit dito sa 3. Ayan. Medyo malaki yung range ni Petron kasi nga volatile. So, naka-base lang tayo sa news. Tapos, meron pa siyang upcoming na dividend. So pwedeng mag-drop pa yung price niya kapag... So, of course, ayaw natin yung gera. Di ba? Pero pag may news sa gera, pwede mag-spike ulit siya. So, nag-close 3.24. Nag-parabolic yung MACD last time pero na pullback. So 3.24 closing price minus 6.09%, and then 365k net foreign buy. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Nakadepende tayo sa news, sa balita. May gap tayo na kailangan i-close for the coming few days. Basta wala tayong masyadong negative news sa gera. Pero nagre-retaliate kasi yung Iran, di ba? So dami-dami pa yung ibang bansa sa UAE naapektuhan yung supply ng mga gas at saka oil. Okay po, so yun lang muna yung ating review. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang para sa mga cryptos, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali ka lang po sa group natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.